Viral ngayon si Alvin Aragon dahil sa mga sinabi niya tungkol sa sex bomb girls at hindi ito simpleng opinion lang. Naglabas siya ng mga pahayag laban sa image, costume at mensahe ng grupo. Sinabi rin niya na hindi raw dapat hinayaan ng ibang asawa ng sex bomb members na sumali ang kanilang mga misis sa reunion concert. At dito sumabog ang internet. Kasi hindi lang ito tungkol sa faith. Hindi lang ito tungkol sa paniniwala. Ang dating sa marami, parang may moral authority siyang magdikta kung ano ang tama at mali sa buhay ng ibang tao. At ang tanong ng publiko, transformation ba ito o bagong anyo ng panghuhusga? Welcome sa Papi Lipi, where we talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Pwede po ba ako mag-request na i-like ang video na to para malaman ko na gusto nyo ang ganitong klase mga contents? Ang inyong suporta ay malaking bagay sa amin bilang content creators at nakakatulong para maipagpatuloy namin ang paggawa ng mas malalim at maayos na mga videos tungkol sa mga importanteng topic. Para malinaw ang konteksto, sino nga ba si Alvin Aragon? Isa siyang teen star noong late 90s hanggang early 2000s. Nakilala siya sa mga youth-oriented shows at pelikula bilang rebel-type leading man. May angas, may edge, may bad boy aura. Pero hindi rin naging sikreto na dumaan siya sa magulong yugto ng buhay niya. Siya mismo ang umamin sa mga bisyo at maling desisyon noon. Inamin niya ang pagiging lulong sa droga at ang mga panahong naligaw siya ng landas. At nung panahong iyon, hindi siya tinuligsa ng buong mundo. Hindi siya tuluyang hinusgahan. Hindi siya tinanggalan ng karapatang magbago. Binigyan siya ng grace. Fast forward, naging pastor siya. Open siya sa faith niya. Naging bahagi ng church leadership. Naging asawa niya ang dating sex bomb member na si Izzy at ayon sa kanya, pinag-resign daw siya ng Diyos mula sa grupo. Sino ang nagpa-resign sa sex bomb? Ang Panginoon nung naging Christian si IZ. Pina-resign ng Lord. Sabi ni Lord kay IZ, "Come follow me, I will make you fishers of men." Nag-obey si IZ doon. Kausap niya si Joy Casio. Sabi niya, "Ate Joy, magre-resign na po ako sa sex bomb." Sabi ni Joy, "Bakit? May problema ba? Relationship? Hindi po. Pera? Hindi po. Ano?" Sabi ni IC, "Yung pangalan po namin, yung damit po namin, at yung sayaw namin." I-explain ko, ano bang mali sa pangalan? Sex bomb. Ano ba yung sex? Iisipin lahat ng bata, ano yung sex? Sex is actually created by God na ginagamit ng husband and wives. Not girlfriend-boyfriend. At hindi dapat isipin ng bata agad yun. So, medyo, alam mo yun, iwas doon. Hindi pleasing yun. Hindi maganda impluwensya sa mga ibang maraming tao sa Pilipinas, sa mga bata especially. Kasi hindi pa time para isipin nila yung sex kasi bata pa sila. Second, yung damit. Yeah. May damit kasing gagalangin ka. Pero may damit na kita yung cleavage mo at saka legs. Walang lalaking magnanasa kung maayos ka manamit. Maraming lalaki gusto makakita ng cleavage at legs Kahit naka-see-through ka pa. Anong sabi ni Jesus? If you look lustfully at the woman, you are already committed adultery in your heart. So parang sinasabi mo, yung mga... Tignan mo pala ng babae yan, na nagnanasa ka, parang ginawa mo na yung physical act. Ano pa? Sayaw. Merong wholesome na sayaw. Merong sayaw na seducing. Sige, sumayaw ka ng seducing. Ano mararamdaman ng lalaki pag may sumasayaw na seducing ang atake? Pag wholesome. Pag wholesome, maayos naman masaya lang. masaya lang di ba? Pero pag seducing, naku, iba nararamdaman natin. Alam nyo yan, men. Alam nyo yan, mga lalaki. So, umiwas si IC doon. Bakit? Yun ang will ni Lord Sinabi rin niya na hindi raw dapat umattend si Izzy sa Grand Reunion Concert dahil taliwas ito sa paniniwala nila bilang mga Kristiyano. Doon nagsimulang uminit ang diskusyon. Hindi lang simpleng hindi pagpayag ang naging issue.
Sinabi rin niya na dapat daw ang ibang husbands ng sex bomb members ay hindi pumayag na sumali ang kanilang mga asawa sa reunion. At dito na nag-react ang marami. Kasi, teka lang, nung siya ang lulong sa bisyo, maraming tao ang hindi siya hinusgahan. Ngayon na pastor na siya, bakit parang siya ang mabilis magbigay ng moral verdict? Kapag may babaeng nagsusuot ng revealing na damit, mali. Kapag sexy ang image, mali. Bakit kailanang gamitin ang Biblia para pagbawalan ng ibang tao sa gusto nilang gawin? May karapatan siya sa faith niya, pero may karapatan din ng ibang tao sa katawan nila, sa karir nila, sa desisyon nila. At isa pa sa naging issue, hindi lang sa content ng sinasabi nagre-react ang tao, sa tono. Marami ang nagsasabing parang mayabang ang delivery, parang bargas magsalita, parang galit ang dating, hindi kalmadong pastor, kundi parang may diing ng superiority. At kapag ang transformation mo ay may kasamang tono na parang mas mataas na ako ngayon, doon nagkakaroon ng problema. Hindi lang netizens ang nag-react. May sari-saring artista ang naglabas ng opinyon tungkol sa mga sinabi niya dahil para sa marami, hindi ito simpleng faith issue. Ito ay usapin ng respeto. Eto na! Pag-usapan natin si Kuya! Una sa lahat, ang unang tanong natin kay Kuya habang nakaperlas ako. Ang tanong, hindi ba maganda bigayan dyan? Alam mo, minsan kasi, okay lang naman na meron kang mga opinion. Okay lang yun, pero kasi hindi ka po pwedeng mag-impose sa ibang tao ng opinion na meron ka. Lalo na kung sa tingin mo na medyo baluktot. Okay lang naman na mahal mo yung asawa mo. Okay lang yun, tama yun. Pero kasi, yung asawa ko rin mahal na mahal ako, pero hindi naman siya ganyan. Hindi niya hinihindrance yung growth ko. Hindi niya rin pinakikialaman ng pananamit ko because that's me. Eh nung nakilala niya nga ako, yun na nga ako. 'Di ba? So, kung mag-aasawa, pwede naman mag-adjust. Of course, kailangan mo mag-adjust in any circumstances. Kasi nga yun nga yung relationship niya. Pero, wag naman dumating sa punto na kukontrolin mo na pati pananamit, pananalita, even ang hanap buhay. Kasi kung sinasabi mo na masama ang mga babaeng pag naghahanap buhay na kalabas ng cleavage, paano kami mga modelo? Paano yung anak ko na nagmo-model ngayon na nakabikini? Maganda yung platform. Hindi naman dahil nakalabas yung mga katawan namin, ibig sabihin, pwede na kaming bayaran. Hindi naman ganun yun, Kuya. Hindi kami nababayaran. And, ito talaga yung sinasabi ko. So, since napapag-usapan natin itong mga sex bomb, and I know them, I know IC. Kasama ko sila, nag-ano ako, day 17. Pag tinignan mo sila ngayon, Kuya, yung mga sinasabihan mong mga sex bomb dancers, lahat sila matino ang buhay nila, maayos. Yung Ibsa, si Ira, from Australia, lumipad dito just to join the performance. Si Mia, maraming branch siya ng sanggupsal niya. Si Aifa naman, may Octoboy. Yung isa, asawa ng Vice Governor. Yung isa, asawa ni Jason Zamora na alam din naman natin na Christian din. So, bakit pagdating sa'yo parang mali kaming lahat? Parang ikaw lang kinakausap ni Papa Jesus, kami hindi. So, nagpakita ng legs. Alvin, alam mo, punta ka sa restaurant ko, makikita mo singit ko. So, yung amats mo, okay lang naman yan na inamats mo yung Bible. Wala naman kaming issue dyan. Kasi nung nagdodroga ka nga, hindi ka nga namin ginudge eh. Tapos ngayon na nagbago ka, lahat kami ginudge mo. So ngayon, baka naman Alvin Aragon, nagagalit ka kasi labas yung cleavage ko. Hindi mo alam kung saan ko pa to kinuha, ha? Nagmula pa to sa likod ng kilikili ko, mailabas ko lang dito. At hindi ibig sabihin na nagpakita ako ng cleavage, wala na akong karapatang mabuhay bilang isang marangal na babae. Mas lalo naging sensitibo ang usapan nang madamay ang sexuality.
Naglabas siya ng mga pahayag laban sa identities na hindi strictly male and female, base sa interpretasyon niya sa Bible. Dito na pumasok ang salitang homophobic. Okay? So, lalaki yan. May sumisilip na ng mga signs na baka bading. Kasi malambot. So, napansin mo yun? Okay? Pag nagsasalita, may pitek. Napapansin mo May na yan. pitek ng pagkabakla. Pero gusto ko i-explain. Kayo, makinig kayo. Mga galit na hindi naintindihan Pero, yung kwento. bro, deep inside your heart, bro. Ito mahalaga kasi ito eh. Oo. Nung 7 si Andre, 6 years old, 5, 4, 3, 2, 1, ang nag-alaga si Lola, babae. Ganun talaga mga lola, no? Kasama pa si Tita, NJ. Nasaan si IC? Busy sa sex man. Hindi pa Christian. Nasaan si Tatay, Michael? Busy, wala. Sino nag-alaga? Si Lola at Tita. Ano ang trabaho ng bata? Ang trabaho ng bata, yung ganong edad, mag-absorb ng nakikita, naririnig, at mga sinasabi mo. I-absorb niya lang. Magkaiba ang lalaki at babae. Ang babae, malambot talaga yan. Ang lalaki, ikaw, meron kang, ayan ang mga sinusuntok mo eh. Sinil. Iba tayo mag-ipag-usap. Iba tayong kumilos, ang lalaki. Yung tatay dapat nag-aalaga dun eh. Ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nasan siya? Wala naman siya eh. Lumayas yan eh. Nalungkot ka. Pumunta ng Quezon province sa tatay niya. After 2 years, pagbalik niyan, nag-split. Nagladlad na. Bading na. Ba't naging ganon? Pero nung nasa amin, lalaki. Nung umalis, bading na. Pagbalik, bading na. Ba't naging bakla? Dinawit pa niya ang ilang kilalang personalidad tulad ni Glock 9 na gumawa ng kanta para suportahan ang kanyang anak. Tay, o mabuting tatay, yun nagagalit. Bakit ka bakla? Lalaki ka na ginawa ng Diyos. Sino ang mabuting tatay? Si Glock 9, tuwan-tuwa. Ginawan pa ng kanta yung anak niya. Ako'y isang sirena. Yun ba kinalulugod ng Diyos? Palakpakan mo yung lalaki mong anak na ginawa niya na nagpakabakla? Woo! Si Kay Brosas, tuwan-tuwa. Si Ian Veneracion, tuwan-tuwa. Tapos, sino yung tumatayo na kung anong tama sa mata ng Diyos? Na huwag ka magpakabakla. Kami ni IC, kami masama. Kamusta, world? Meaning di mo pinagbubuhatan ng kamay. Minsan, napicturean ko yun. I even protected you sa isang interview. Hindi ko nga sinabi na sinakal mo ko, di ba? Pero yun talaga yung totoong nangyari. I even choked for how many seconds bago mo tinigil yung sakal na yun. Pero nung time na yun, hindi ko pinersonal yun dahil akala ko nung time na yun, normal lang yung ganung pagdidisiplina. Pero habang lumalaki ako, mali pala talaga yun. At dito nagtanong ang publiko, hanggang saan ang faith at kailang ito nagiging pag-atake sa identity ng iba? May karapatan ng isang tao sa paniniwala niya. Pero kapag ang paniniwala ay nagiging basihan para ideklara na mali ang pagkatao ng iba, doon nagkakaroon ng friksyon. 2026 na. Mas bukas na ang diskurso tungkol sa gender at sexuality. Mas malinaw na ang usapan tungkol sa dignity at equality. Hindi lahat sasang-ayon, pero hindi rin lahat tatanggap ng blanket condemnation. Real talk, walang masama sa pagbabago. Walang masama sa pagiging Kristiyano. Walang masama sa paninindigan. Pero ang tunay na transformation may kasamang humility. Kung noon ikaw ang nasa mali, ang hinanap mo ay grace, bakit ngayon parang mas malakas ang paghusga kaysa pag-unawa? Pwede bang mag-preach ng hindi mukhang superior?
Pwede bang manindigan sa faith mo nang hindi tinatapakan ng freedom ng iba? Sa huli, ito ang tanong ko sa inyo. Ang pagbabago ba ay para maging mas mabuting tao o para magkaroon ng lisensyang manghusga? Kayo ang magdesisyon.